na balita ngayong tanghali. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu naghahanda na sa ground invasion sa Gaza. Dalawang Pilipino kabilang umano sa mga hostage na hawak ng Hamas militants ayon sa Israeli government. Kahandaan ng mga pantalan at paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday, ininspeksyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Malalaking politiko, iniimbestigahan ng COMELEC kaugnay sa umano'y vote buying sa Navotas City. Border control sa Negros Oriental mas hinigpitan pa laban sa loose firearms at New People's Army. At mga evacuation center sa Sorsogon, inihahanda na kasunod ng pagtaas ng alerto ng Bulkang Bulusan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 26, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na naghahanda na ang Israel para sa isang ground invasion sa Gaza. Tumanggi naman itong idetalye kung kailan ito isasagawa. Batay naman kay US President Joe Biden, hindi na makababalik sa status quo ang ugnayan ng pagitan ng Israelis at Palestinians. Samantala, inihinto na ng Gaza Hospitals ang operasyon nito liban sa emergency services dahil nagkakaubusan na ng fuel. Hinaharang din ng Israel na makarating sa Gaza ang fuel supply at inaakusahan ng Hamas ng stockpiling nito. Batay sa Health Ministry sa Gaza, halos 6,500 na mga tao na ang nasawi simula nang ilunsad ng Israel ang pambobomba sa Gaza. 1,400 naman ang nasawi sa southern Israel nang sorpresang atakihin ng Hamas noong October 7. May dalawang Pilipino umano ang kabilang sa mga hostage na hawak ngayon ng Hamas militant base sa datos ng Israeli government. Sa inilabas na artikulo ng isang international news organization, nakasaad na mayroong dalawang Pilipino ang kabilang sa mahigit 200 foreign nationals na bihag ng Hamas. Bukod sa dalawang Pinoy, kasama rin umano sa mga hostage ang nasa 54 na Thai nationals, 15 Argentinians, 12 Germans, ilang Americans, gayon din ang 6 na Russian at French nationals. Kasama rin sa mga bihag ang isang Chinese, isang Sri Lankan at 2 na taga Tanzania. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyong inilalabas ang Department of Foreign Affairs ukol dito, pero nauna nang sinabi ng ahensya na mahirap maberipika ang mga ganitong mga report. Ilang Pilipino ang bumalik sa Central Gaza sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas, batay sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA. Samantala, ilang Pilipino rin sa Lebanon at West Bank ang gusto nang umuwi sa Pilipinas bago pa lumala ang tensyon sa lugar. Narito ang report ni Herlene Delgado. 3 Pilipino ang nananatili ngayon sa Gaza City sa kabila ng bakbakan sa pagitan ng Israel Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, isa sa kanila ay isang Pilipinong madre, habang ang dalawa ay mag-ama na Filipino citizen at kanyang menor de edad na anak na bumalik sa Gaza City mula Southern Gaza para alamin ang kondisyon ng kanyang Palestinian na biyanan na nasa ospital. There is a Filipino male citizen. We believe, from what I understand, he's a Palestinian-born son of a Filipino woman. But he is a Filipino citizen because half Filipino. So who is this Filipino child? They are the son and grandson or grandchild, I'm not sure yet of gender, of the original Filipino mother in Gaza, who we believe is still in southern Gaza. No?
Nirerespeto ng ahensya ang desisyon ng 3 Pilipino na bumalik sa kabisera ng Gaza. Ngunit patuloy pa rin anya nilang hahanapan ng paraan para matulungan ang mga ito. Nananatili namang sarado sa mga foreign national ang Rafah crossing pero patuloy na umaasa ang DFA na mabubuksan na ito sa lalong madaling panahon. Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa international organizations para sa paghahatid ng humanitarian aid para sa mga Pilipino sa Rafah border na naghihintay pa rin na makatawid sa Egypt. Samantala, nasa 113 Pilipino naman sa Lebanon ang nagpahayag na ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah militants sa southern Lebanon. Ayon kay De Vega, karamihan sa mga Pilipinong nais nang umuwi ay mula sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Kasalukuyang ipinapatupad ng voluntary repatriation sa Lebanon matapos isa ilalim sa Alert Level 3 kung saan nasa 17,500 ang bilang ng mga Pilipino roon. That will not be a problem. It's just a matter of purchasing the commercial tickets, and we have in fact asked them to consider going home because of the rising tensions. Many embassies have done the same for their citizens. May posibilidad ding itaas sa Alert Level 3 ang West Bank na nasa gitna ng Israel at Jordan kung saan 4 na Pilipino ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Nasa 122 na Pilipino ang nananatili sa West Bank at ayon kay De Vega, 23 ang undocumented overseas Filipino workers. Sa kabuuan, nasa 59 na Pilipino na ang nakauwi sa Pilipinas mula sa Israel habang paparating naman ang ika-4 na batch na nasa 20 Pilipino bago matapos ang Oktubre. Jorgin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na nadadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon na humihiling ng repatriations. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs ngayong araw. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, nasa ilan na ba yung mga Pilipino sa Lebanon ang humihiling ng repatriation at kailan posibleng simulan yung pagpapauwi sa kanila? Aga umakyat na sa 170 ang bilang ng mga Pilipinong nagpatala sa Lebanon at humihiling ng repatriation sa Philippine government. Sa gitna ito ng umiiting na tensyon sa southern Lebanon sa pagitan ng puwersa ng Israeli military at Hezbollah militants. Batay ito kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Gayunman, wala pang detalye kung kailan ang flight para sa unang batch ng repatriation mula Lebanon. Dagdag pa ng opisyal, hamon sa ngayon ang flight booking. Nasa 17,500 ang mga kababayan natin doon at nasa Alert Level 3 na ng Department of Foreign Affairs ang bansa. Ibig sabihin nito ay ipinatutupad na ang voluntary repatriation sa mga kababayan. Samantala, isinagawa naman ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang pagdinig upang tukuyin ang mga benepisyo at ayudang ipinagkakaloob ng pamahalaan sa returning overseas Filipino workers o OFWs, lalo na sa mga naapektuhan ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas, gayon din sa puwersa ng Israel at ng Hezbollah militants. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naniniwala sina Defense Secretary Gibot Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na lahat ng hakbang na ginagawa ngayon ng China ay may kaugnayan sa matagal na nilang layunin na okupahin ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea. Kasamaan nila sa taktika ng China ang paggamit ng mga troll at vloggers upang maghasik ng maling impormasyon sa bansa at sirain ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nais ng China na magkawatak-watak ang mga Pilipino para tuluyang humina ang puwersa ng bansa sa paggiit natin ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na umuupa ang China ng mga trolls at vloggers para magpakalat ng fake news para sirain ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapanuri ang bawat Pilipino at paniwalaan lamang kung ano ang totoo.
Hindi lang daw sa bansa ginagawa ng China ang pagkakalat ng maling impormasyon, kundi sa buong mundo. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. While we talk about territorial defense and we're looking outward, we also have to look inward. At hindi lamang kami, dapat lahat tayo, bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. We might be infiltrated already. And we see this in our schools, in our businesses. Magkaiba rin ang sinasabi ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Naniniwala sina General Browner at DND Secretary Chodoro na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea base na rin sa kanilang mga aksyon. Gaya na lamang ng pagpupumilit nitong matanggal ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unay sa May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang kiniklaim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos ng nangyaring pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa nakalipas na rotational and resupply mission, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pang tumindi ang pagiging agresibo ng China sa mga susunod na pagkakataon. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. No? Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh. No? Bawal na bawal yun sa maritime rules, no? Na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ng bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese Maritime Militia vessel na nananatili sa Rosal Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapipilitan ng manghimasok ang Estados Unidos kung aatakihin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang babala ni US President Joe Biden kasunod ng banggaan ng Chinese vessel at Philippine supply boat na Unaiza May 2 noong linggo. Binigyang diin ng United States President na sa umiiral na Mutual Defense Treaty, may karapatan ang dalawang bansa na suportahan ang isa't isa kapag may ibang umatake sa kani-kaniyang bansa. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Bumisita ang Department of Environment and Natural Resources sa Pag-asa Island para makita ang lawak ng naging pinsala sa mga coral reef sa lugar. Nauna nang napabalita ang pagkasira ng mga coral reef malapit sa lugar na hinihinalang kagagawan umano ng China. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, base sa assessment ng DENR, tukoy na ba kung gaano kalawak yung pinsala sa coral reef sa may Pag-asa Island? Magandang tanghali, El. Sa ngayon ay wala pang inilalabas ang pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR
ng lawak ng naging pinsala nga sa lugar. Bumisita nga si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasama ang UP Marine Science Institute para magsagawa ng research station sa Pag-asa Island. Sinalubong ito ng Western Command, Armed Forces of the Philippines, LGU ng Kalayaan at representante ng probinsya ng Palawan. Pinangunahan niya ni Loizaga ang research team sa Pag-asa Island kasama na ang Sandy K2 Island na kung saan nakita nilang personal ang mga sinirang corals na itinambak sa lugar. Pagkatapos ito ay tinalakay ng mga opisyales ang dapat gawin sa mga residente ng Kalayaan upang mabigyan din ng malinis na tubig sa munisipyo. Isa rin sa tinalakay kung papaano mapapanatiling mapapangalagaan ang ecosystem ng lugar na tinatawag na last frontier ng Pilipinas. Yan muna ang ating balita mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Pag-aaralan ng Department of Justice ang panawagan ng Makabayan Bloc na payagan ang International Criminal Court na pumasok sa bansa para imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ang panawagan ng Makabayan Bloc matapos na ihayag ni dating Pangulong Duterte sa isang TV interview ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa nang magsumite ng notice ang Pilipinas para kumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na magkaiba ang kritisismo at pagbabanta sa buhay. Ito ang sagot ng mambabatas matapos ipagtanggol ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod ng inihaing grave threats complaint ng Makabayan Bloc lawmaker. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nanindigan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi kritisismo kundi death threats ang binitiwang pahayag laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi ito dapat palagpasin. Ayon sa mambabatas, ito ang dahilan kaya naghain na siya ng kriminal na reklamong online grave threats sa dating punong ehekutibo. Nag-ugat ito sa pag-question ni Representative Castro sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iba na to dahil ginagalang naman natin yung freedom of expression, freedom of speech. Pero yung gamitin mo yung television, gamitin mo yung social media para pagbantaan ang buhay ng isang tao. Ako nga, kongresista na ako, nababantaan pa, no? Much more na kayang gawin yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan. Sagot ito ng mambabatas matapos na ipagtanggol ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang ama kasunod ng pagsasampa ng reklamo ni Representative Castro. Giit nito, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Mas matitinding puna at batikos anya ang natanggap ng dating Pangulo pero hindi ito kailanman nagsampa ng kaso sa kanyang mga kritiko. Subalit balik na tanong ni Representative Castro, sino ba ang onion skin? In the past, sa panahon ng kanyang tatay, si dating Presidente Rodrigo Duterte, marami na kaming mga na-receive na mga kung ano-anong mga name calling, red tagging, vilification, harassment. Pero hindi naman kami kumikibo, no? So, pero iba na tong threat, death threat na binanggit ng kanyang tatay. At tignan niya naman yung sarili niya, no? Dati kasi very onion skin din naman din siya na kapag merong sinasabi sa kanila ay talagang meron silang bad na sinasabi din.
Samantala, patuloy naman ang multi-sectoral group sa panawagang i-abolish na ang confidential funds ng civilian agencies para sa susunod na taon. Kabilang na ang bilyong-bilyong pisong halaga ng confidential funds sa ilalim ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Agriculture. 4.5 billion pesos ang confidential fund ni President Marcos. Anong karapatan niya? Anong karapatan niya na magkaroon ng confidential fund? Kailangan niya na mag-surveillance, kailangan niya mag-intelligence. Di utusan ng AFP, utusan ng PNP, NBI at iba pa na mga military or PNP bodies mo dyan. Anila, tinututulan nila ang lihim na paggamit ng pondo na hindi dumadaan sa regular na audit ng Commission on Audit o COA. Panawagan ng mga ito, ilaan ng bilyong-bilyong pisong pondo sa social services gaya ng kalusugan, edukasyon, benepisyo ng mga guro, health workers at iba pa. Tinanggal na ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2024. Nagkakahalaga ito ng 1.23 billion pesos. Gayunman, dadaan pa rin ito sa bicameral deliberations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Kabilang na ngayon ang Incheon International Airport Corporation ng South Korea sa mga bidder na nais makakuha ng proyekto para mamahala sa operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa kanyang talumpati kahapon sa 49th Philippine Business Conference and Expo in Manila, sinabi ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na mayroon ng 7 prospective bidders na interesadong mag-operate at mag-maintain ng NAIA at kabilang narito ang operator ng Incheon International Airport ng South Korea. Ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng isinusulong na NAIA privatization ng pamahalaan na layong mapaganda at mapag-ibayo pa ang serbisyo ng pangunahing airport sa bansa. Ayon sa DOTR, mayroon na lamang hanggang December 27 ngayong taon para magsumite ng proposal ang mga interesadong bidder sa NAIA. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas sa 3.84 billion pesos fund para sa libreng pag-aaral sa kolehiyo kung saan nasa 141,000 eligible tertiary students ang makakatanggap ng benepisyo. Pinirmahan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order o SARO upang magamit ang mahigit 3 bilyong piso bilang additional funding para sa Universal Access to Quality Tertiary Education Subsidy sa ilalim ng Commission on Higher Education. Ayon sa kalihim ng kagawaran, ang pinakawalang pondo ay makakatulong sa pasanin ng mga mahihirap na mga estudyante. Tinaasan ng Social Security System o SSS ang maximum amount ng funeral benefits sa 60,000 pesos bilang insentibo sa mga aktibong miyembro. Ayon sa SSS, sinimulan ang pagpapatupad sa enhanced guidelines sa SSS Funeral Burial Benefit Program nitong October 20, 2023. Sa bagong patakaran, ang claimants ng pumanaw na miyembro ng SSS na may 36 months contribution o higit pa ay maaring makatanggap ng 20,000 hanggang 60,000 pesos na SSS funeral benefits. Ang mga miyembro naman na nakapaghulog lang ng 1 buwan o hindi umabot sa 36 monthly contribution sa panahon ng pagpanaw ay makatatanggap ng 12,000 pesos fixed funeral benefits. Ilan sa sakop ng enhanced funeral benefit ang embalming services, burial transfer services, funeral services at cremation o interment services. Nilagdaan ng Pilipinas ang isang kasunduan sa pamahalaan ng Austria kung saan mapapadali ang deployment ng mga professional at skilled Filipino workers papunta sa naturang European nation. Sa kasalukuyan, nasa 200,000 job vacancies ang available sa Austria at inaasahan tataas pa ito sa mga darating na taon.
this number will increase within the next 15 years, probably up to 400, 500,000 because of the demographic trends we have in Austria. So therefore it's necessary to set up a national strategy on governmental level as we did now today. As it's nearly all the areas of working, we are looking for workers in technology, IT, crafts, tourism, and the health sector. Ang mga job opportunity ay mula sa iba't ibang sektor kasama na ang healthcare services, hospitality, construction, tourism, engineering at information technology. Ang Pilipinas ang unang bansa na nagkaroon ng Comprehensive Memorandum of Understanding sa Austria na sakop ang lahat ng aspeto ng mutual cooperation, partikular na sa recruitment at vocational training. DFW will function as the facilitator, employment facilitator, as well as the regulator of the process, and will coordinate with our Austrian counterparts, Austrian government counterparts. Promise also, second promise, Your Excellencies, is to fast track, green lane the process. There will be simple steps outlined from both sides, agreed upon by both sides, so that step 1, 2, 3, etc. are complied, hopefully just up to step 3, are complied. Then we will recognize and green lane the process. Daan-daang libong pamilya ang ibinalik ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tiniyak naman ng kagawaran na karapat-dapat ang mga nasa listahan ng mga benepisyaryo. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray, bakit ibinalik sa listahan itong mga dating 4-piece beneficiary? Aga, ang pagkakaroon ng COVID-19 pandemic ang sinasabi ng DSWD na pinakadahilan kung bakit dapat magkaroon ng extension ang pagiging benepisyaryo ng nasa 761,000 na pamilya sa bansa. Ayon kay Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng 4Ps, may mga anak pa ang mga nasabing bilang ng pamilya na nahinto sa pag-aaral dahil sa pandemic. Isang edukasyon na kasama sa programa ng 4Ps na kailangang matugunan sa pamilya. Mula sa Nobyembre ay muling makakatanggap ang mga ito ng financial assistance at magagamit na ito para sa edukasyon at kalusugan ng mga bata. Pero hinihintay pa ng DSWD kung papayagan ang COA o Commission on Audit na ibigay din ang bigyan din ng mga ito ng mga benepisyo sa mga nagdaang buwan na hindi sila nabigyan mula noong Enero. Inalis ang mahigit sa 1 milyong pamilya na beneficiary ng 4Ps matapos na lumabas sa kanilang unang pag-aaral o assessment na dapat mag-graduate ang mga ito. Pero nagsagawa muli ng reassessment ang DSWD at napag-alaman nga na nila na yung kailangan ng extension ng ayuda sa mahigit sa 761,000 na pamilya. Samantala, nasa 339,000 naman ang nakumpirmang dapat na nga silang magtapos sa programa. Isinusulong din na ngayon ng DSWD na madagdagan pa yung halaga na tinatanggap ng mga benepisyaryo. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-inspeksyon ngayong araw sa Batangas Port ang Philippine Ports Authority upang tiyakin na nakahanda na ang pantalan sa inaasang bulto ng mga biyahero ngayong nalalapit na ang long holiday. Mula sa Batangas Port, alamin natin ang update kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, gaano nakahanda ang Batangas Port para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong malapit na ang mahabang bakasyon? Magandang tanghali, Ella. Batay sa pagdagsa ng marami nating mga kababayan sa mga susunod na araw. Pero ng Philippine Ports Authority, itong Batangas Ports
Maayos naman ang mga palikuran, passenger waiting area at wala pang masyadong pila sa mga ticketing areas. Pinatitiyak din ng TTA na magkaroon ng 24/7 help desk sa Pantalan na maaaring mapuntahan ng ating mga kababayan na mayroong mga katanungan. At sapat na lugar para sa PCG, Marina, DFP para laging makikita sila ang kanilang presensya sa pagdagsa ng maraming mga pasahero. Tayo handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? Alam na ng mga kasama natin yan, ng mga kawani natin yan kung ano ang dapat gawin, pati ng mga terminal operators kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na kung paano asikasuhin yung mga common problems, common challenges, tapos kung magkakaroon man ng mga stranded na pasahero, alam na nila yan. Nagpatupad na rin ng no-leave policy ang TTA mula ngayong araw hanggang November 3 para tiyakin na mayroong mag-aasikaso sa ating mga kababayan na dadaan sa mga pantalan. May mga available na hot and cold water charging station din sa Pantalan. Sa ngayon, nasa 6,000 o 6,000 pa lamang na mga pasahero ang naitatala dito sa Batangas Port kada araw, pero inaasahan daw na mula bukas hanggang sa araw ng Linggo ay papalo sa 17 hanggang 20,000 na katao ang pasahero kada araw ang dadaan dito. Ang Batangas ang pangalawa sa pinakamalaking pantalan sa bansa. Pangalawa rin ito sa may malaking bilang ng pasaherong naitala noong nakaraang taon sa ganitong ring petsa. Mula October 27 hanggang November 3, 2022, umabot sa 80,766 pasaherong dumaan sa Batangas Port. Sinundan nito ang Panay Guimaras Port sa Iloilo na may 139,113 na may pinakamaraming naitalang pasahero. Bawal pa rin ang magdala ng pork product sa Mimaropa para maiwasang makapasok ang ASF sa lugar. Payo din sa ating mga kababayan na huwag nang magdala ng mga matutulis na bagay para hindi makumpiska sa Pantalan. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Samantala, bukod sa mga pantalaan, nag-inspeksyon rin ngayong araw ang mga airport officials sa Ninoy Aquino International Airport upang masigurong handa ang paliparan sa inaasahang bulto ng mga pasahero sa long holiday. Mula sa NAIA, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, kailan ba inaasahan ng NAIA na darating yung mga bulto ng mga pasahero dyan sa airport? Babalikan po natin ang ulat na yan ni Gladys Tuabe. Nag-abiso na sa mga motorista ang management ng North Luzon Expressway kaugnay sa inaasahang mabigat na trapiko sa NLEX simula bukas dahil sa inaasahang bulto ng mga motorista na bibiyahe patungo sa mga probinsya. Muli naman nagpaalala ang pamunuan ng NLEX na magpakabit na ng RFID ang mga motorista na wala pa nito. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, paano ba dapat paghandaan ng mga motorista ang inaasahang heavy traffic bukas dyan sa NLEX? Makabubuti na nga na magbiyahe na sila ng mas maaga para makaiwas sila sa mabigat na daloy ng trapiko at kung maaari ay magpakabit na sila magpa-install ng RFID nang sa gayon ay mabilis na makadaloy ang kanilang mga sakyan sa mga toll lanes. Simula na bukas na alas 3 ng hapon ang inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa kabaan ng North Luzon Expressway. Tinatayang nasa 15% ang itataas na volume ng mga sasakyan. Mula sa 300,000 ay posibleng umabot na ito ng 350,000 sa araw ng bukas at sa mga susunod na araw. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, ipatutupad pa rin nila ang Toll Regulatory Board o TRB ang dry run sa cashless transaction. Ibig sabihin nito, lahat ng mga toll lanes sa mga toll plaza ay RFID ang gagamitin at wala nang makikitang cash lane. Pero paliwanag ng NLEX Management, may mga toll lanes naman sila na RFID na pwedeng magbayad ng cash at kasabay nito
ay pwede na rin silang magpa-install ng RFID at mag-load lang sila ng 500 pesos. Payo rin ng NLEX management, huwag nang sumabay sa pagpapakabit bukas para huwag silang maabala sa pila at mabigat na trapiko. Kung maaari, ay ngayon na sila magpakabit. Maaari na silang magpakabit sa RFID sa mga customer service ng NLEX sa mga sa Balintawak, sa Bukawe, Santa Rita at meron din sa Pampanga at Tarlac Toll Plaza. Samantala bilang paghahanda sa mga inaasang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway, mag-deploy ang NLEX ng nasa 100 patrol personnel sa kahabaan ng highway at mga toll plaza. Simula ngayon, October 27, ay tigil muna ang roadworks at full implementation na rin ng pre-towing service. At nagsimula ito kaninang alas 6 ng umaga at ito ay hanggang sa alas 6 ng gabi at tatagal ng hanggang October 30. Itutuloy naman ang nasabing pre-towing sa Class 1 vehicle ng November 1 hanggang sa November 6 sa kapareho ring oras. Ella, sa kasalukuyan kung mapapansin natin, yung mga pila na nasa likod ko, ito yung mga RFID siya pero pwede siya sa cash na kumbaga ay pwede silang magbayad. Pero the rest ng mga naririto sa aking likuran ay puro RFID. Kaya makabubuti talaga na magpakabit na sila ng RFID dito sa mga toll plaza at customer service. At dito naman, kakaunti ngayon yung nagpapakabit ng RFID sa customer service area dito sa Balintawak Toll Plaza. At yung matititis live, wala dito sa Balintawak. Balik sa'yo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Balikan po natin ang ulat ni Gladys Tuabi kaugnay sa pag-inspeksyon ngayong araw ng mga airport officials sa Ninoy Aquino International Airport upang masigurong handa ang paliparan sa inaasahang bulto ng mga pasahero sa long holiday. Mula sa NAIA, balikan natin si Gladys Tuabi live. Yes, Gladys. Aga bukas, October 27, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA. Ganito man, tiniyak ng NIA na handa na ang paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa susunod na linggo. Kaninang umaga ay personal na nag-ikot sa iba't ibang terminal ng paliparan si NIA OIC Brian upang tingnan ang sitwasyon ng mga pasahero at ang ipinatutupad na seguridad sa loob. Sa loob ng 10-day period, nasa 1.2 million passengers ang inaasahan sa kabuuan, kung saan nasa 120 to 130,000 passengers ang inaasahan kada araw. At sa first 3 days nito, inaasahang mas marami ang outbound passengers na aalis upang bumoto sa kani-kanilang probinsya, habang ang ilan naman ay para magbakasyon sa long holiday. Bunsod nito, tiniyak ng NIA na mayroong sapat na personnel mula sa kanilang hanay at sa mga airlines upang umasiste sa mga pasahero. Nakalatag na rin ang seguridad lalo na kung sakaling magkaroon ng anumang emergencies o makatanggap ng threat. May mga additional aircraft din na magsisilbing backup sakaling magkaroon ng aberya para maiwasan ang delay. Aga nagkaroon na rin ng scheduled preventive maintenance at emergency gensets sakaling makaranas ulit ng brownout. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Pinulong ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga mall operators sa Metro Manila na may kaugnayan sa mga hakbang upang ibsan ang inaasahang mabigat na trapiko sa Metro Manila ngayong darating na ang holiday season. Kabilang na rito ang gagawing adjustment sa mall operating hours. At mula sa Pasig City may report si JP Nunez live. JP, kumusta ang naging pagpupulong ng MMDA at mall operators? Ella, magandang tanghali. Sa pagpupulong nga kanina, sang-ayon naman yung mga mall operators dahil ito naman ay taon-taon na ring ipinatutupad pagdating ng holiday season sa Disyembre. Mayroon lang isang mall operator sa Cubao ang nakiusap na magsagawa ng mall-wide sale mula Biyernes hanggang Linggo. Pero dahil November 13 pa naman ipatutupad o magiging epektibo yung mga pagbabago sa mall operating hours, at sa weekend sale, mas aagahan na lang nila yung kanilang mall-wide sale. Kanina nga ay nakausap na ng MMDA ang mga mall operator sa Metro Manila, lalo na itong mga malalaking mall sa EDSA. Inilatag ng MMDA ang mga hakbang upang maiwasan na tumukod ang matinding traffic pagdating ng holiday season sa Disyembre. Simula November 13 hanggang January 8,
2024 ay magiging 11 a.m. to 11 p.m. ang mall operating hours mula sa kasalukuyang 10 a.m. to 10 p.m. at nakadepende sa mga mall operators kung hahabaan pa nila yung kanilang operating hours sa gabi. Pero yung mga mall na mayroong opisina ng gobyerno gaya ng Land Transportation Office, Department of Foreign Affairs at iba pa ay pwede namang buksan ng mas maaga. Ipatutupad din ang nighttime delivery na mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. maliban na lang kung perishable goods ang i-deliver. Samantala, may tuloy-tuloy naman umanong pakikipag-usap ang MMDA sa Department of Transportation para magkaroon ng sapat na masasakyan sa gabi. Isa sa inilapit ng mga mall operators ay ang extension sa operation ng MRT3 para may masakyan yung kanilang mga empleyado na pwedeng abutin ng hating gabi. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Tinatayang aabot sa halos 500,000 mga guro ang magsisilbi sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa Lunes, October 30. Ayon sa DepEd, mayorya sa mga teacher na naka-duty sa Lunes ay magsisilbing electoral boards, DepEd supervisors, officials at barangay board of canvassers. Habang ang iba naman ay nakatoka para mag-substitute, support staff at poll clerks. Muli namang pinaalalahanan ng DepEd ang kanilang mga opisyal at personnel na huwag manghimasok sa anumang election campaign o makisali sa alinmang partisan political activity, maliban na sa pagboto. Tiniyak naman ng ahensya na handa nilang bigyan ng legal assistance ang sinumang mga guro at non-teaching personnel na maaring malagay sa alanganin sa kanilang pagganap ng kanilang trabaho sa BSKE. Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police sa Cotabato City. Ito ay matapos ang nangyaring pamamaril sa Barangay Rosary Heights 12 na ikinamatay ng 3 individual at ikinasugat ng 2 iba pa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ilan ang idadagdag na police personnel sa Cotabato at saang manggagaling ang mga ito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 300 mga reserve forces mula sa Bangsamoro Autonomous Region ang i-deploy ng Philippine National Police sa Cotabato City. Ito'y matapos ang nangyaring pamamaril noong nakaraang araw na ikinamatay ng 2 kandidato para kagawad at 1 iba pa. 2 din ang naitalang nasugatan. Bukod dyan, Ella, mayroon pa ring mga nakadeploy na Special Forces o SAF at Marines sa lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, inirekomenda ng City Director sa Cotabato na isailalim sa red category o areas of grave concern ang lugar o kaya ay maitaas ito sa orange category mula sa yellow category matapos ang kaguluhan. Matatandaan noong October 23 ng gabi habang nagkakabit ng poster ang mga biktima ay pinagbabaril ang mga ito makaraan ang mga pagtatalo. Arestado naman, Ella, ng mga otoridad ang 12 suspect. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Kasama sa iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections ang mga malalaking pangalan sa politika matapos ang nangyaring vote buying sa nabotas kahapon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may pangalan ba ang binigay ang COMELEC kung sino-sino itong kanilang mga iniimbestigahan? Aga, wala pang binigay na pangalan sa ngayon ang Commission on Elections o COMELEC kung sino-sino itong mga sinasabi ng mga kandidato o politiko. Pero nangangalap pa kasi yung COMELEC ng mga karagdagang ebidensya bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Batay sa impormasyon na ibinigay ni Chairman Garcia, mga malalaking ang politiko ito aga na kasama sa kanilang iniimbestigahan. Wala ring binigay yung COMELEC kung ilan ang bilang nitong mga sinasabing ang mga malalaking umanong politiko na involved dito sa vote buying na nangyari kahapon dyan sa nabota. Ito ay tinitingnan, itong mga kandidato na ito o politiko ay tinitingnan na nasa likod o pangunahing nasa likod nitong umano'y vote buying na naaktuhan nga ng Commission on Elections at Philippine National Police
sa isang warehouse ng sardinas sa Navotas City kahapon. Ayon kay Chairman Garcia, ang mga sangkot na kandidato ay sasampahan ng disqualification case kung sila man ay kandidato ngayon aga sa barangay. Samantala, yung mga sinasabing mga politiko ay kasong election offense o kriminal ang isasampa ng COMELEC. Isang babae ang nahuli kahapon na namimigay ng sobre na may laman umanong 300 hanggang 500 piso na ipinamimigay sana doon sa nasa 200 mga botante ng Navotas. At mahigit 1,000 umano ito aga ng mga sobre na ngayon ay na-recover o nasa posisyon ng mga otoridad bilang bahagi ng investigasyon. At yun namang babae aga na nahuli kahapon ay ayon pa kay Chairman Garcia ay nakatakdang isailalim ito sa inquest proceeding ngayong hapon kaugnay sa mga reklamo na isinampa sa kanya, partikular na ng task force against vote buying ng Commission on Elections. At sa ibang balita aga, nagpunta na rin ang COMELEC dyan sa Abra kahapon at partikular sa Baguio at nag-meeting daw, sinabi ng COMELEC at nag-meeting nila yung DepEd, mga tauhan ng Philippine National Police, EFP, at wala naman silang nakikitang isa-ilalim sa COMELEC control itong lugar ng Abra, bagamat mayroong umatras dyan na nasa 250 na mga kandidato sa barangay. Ang sinasabi ng COMELEC dito, itong pinakiusapan lang, na konfirma nila na pinakiusapan lang ng kanilang mga tribal leader, elder na sinasabi na umatras itong mga kandidato na ito at hindi naman sila tinatakot o pinagbabanta. At yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Maglalagay ng perimeter security ang Philippine National Police o PNP Masbate City sa pangangampanya ng dalawang magkalabang partido sa barangay at SK election sa Barangay Maraingan upang maiwasan ang anumang girian. Ginawa ng PNP ang hakbang matapos rin ang nangyaring pamamaril sa lugar. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, paano ang gagawin pagbabantay ng mga pulis sa pangangampanya dyan ng magkalabang grupo? Yes, Ella, maglalagay ng bukod na lugar at araw sa pangangampanya ng magkalabang grupo upang maiwasan na magkagirian doon sa Barangay Maingaran dito sa Masbate City. Batay sa kahilingan ng magkalabang grupo, maglalagay ng perimeter security o pagbabantay sa panahon ng pangangampanya ang Masbate City PNP. Ayon kay Election Officer Attorney Alberto Cañeres III, pinayagan ang kahilingan ng magkabilang grupo dahil naayon naman ito sa batas at upang maiwasan na maulit ang insidenteng na mainitang tagpo na humantong sa pamamarila. Meron tayong finurnish tayo ng request ng mga kandidato doon, magkabilang partido ng perimeter security during the campaign, and that is allowed. At saka para na rin maiwasan yung gulo. Ella, isinailalim na rin sa red category ng Commission on Elections o COMELEC Masbate ang Barangay Maingaran na Masbate City simula ngayong araw. Bunsod na nangyaring insidente ng pamamaril na ikinasawi ng tumatakbong pagkakagawad na si Jovi Pintor at dating barangay chairman Joseph Martinez nitong araw ng Linggo. Mula sa orange category, itinaas sa red category ng COMELEC batay na rin sa napagkasunduan sa pinatawag na Provincial Joint Security Coordinating Council o PJSCC meeting sa Camp Boni Serrano kahapon. Napag-usapan po namin at napagkasunduan na kailangan talagang paigtingin yung kampanya ng kapulisan at AFP natin laban sa masasamang elemento. At yung police at saka AFP visibility para mag-serve siya as deterrent dun sa mga taong may balak na manggulo. Ella, naglagay na din ng karagdagang puwersa at presensya ng mga sundalo ng 96 Infantry Battalion ng Philippine Army at kawani ng Philippine National Police. Bukod pa ang ginagawang magdamag na checkpoint sa Barangay Maingaran. Sa ngayon, 9 na lugar na ang nasa red category o areas of concern ng COMELEC Masbate, ang mga barangay ng Lanang at Puro sa Aroroy, Gabi sa Baleno, Ilaya at Zapato sa Balud, Ubungan Daku
at Maingaran sa Masbate City, Daraga sa Placer at sa bayan ng Uson ang Bonifacio. Samantala, posible bago sumapit ng araw ng halalan ang pagdating ng mga karagdagang militar at pulis na hinihiling ng Commission on Elections o COMELEC Masbate bunsod na sunod-sunod na insidente na pamaril sa lalawigan ng Masbate. Inaasang makakatulong ang karagdagang puwersa sa pagbabantay at pagmamantili ng kaayusan at kapayapaan ng barangay sa Sangguniang Kabataan Elections sa Lunes. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Masinigpitan pa ng mga otoridad ang border control sa Negros Oriental dahil sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Isa sa mga binabantayan ng mga pulis at sundalo ang mga natitira pang rebelding grupo sa lalawigan at loose firearms na posibleng gamitin para makapanggulo sa halalan. Mula sa Negros Oriental, gumawa tayo ng update kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na yung sitwasyon dyan sa Negros Oriental? At ngayong nalalapit na yung BSKE. Habang papalapit na itong araw ng botohan o itong barangay sangguniang kabataan election, ay mas dumadami na itong presensya ng mga pulis at mga sundalo, lalo na dito sa mga matataong lugar. At itong task force, Special Task Force Negros Oriental ay nagdagdag na rin ng checkpoint dito sa kasalukuyang checkpoint na una nang inilagay para sa seguridad ng barangay at sangguniang kabataan elections dito sa probinsya. Tahimik at payapa ang sitwasyon ngayon dito sa Negros Oriental, pero mas marami na ang presensya ng mga pulis at sundalo, lalo na sa mga matataong lugar. Nakakalat na sa iba't ibang parte ng lalawigan ang mahigit 3,000 security personnel na idineploy para sa seguridad ng barangay at kabataang elections o sangguniang kabataan elections. Ayon kay Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng COMELEC 7, posibleng may maghasik ng karahasan sa mga huling araw ng election period. Kaya inatasan ito ang mga law enforcement na mas higpitan pa ang kanilang checkpoint at pagbabantay sa mga border control para walang may makapasok ng mga rebelde at private armed groups. Ayon kasi sa record ng Negros Oriental Police, 18 sa 29 na private armed groups sa probinsya ang na-neutralize na, pero may 11 suspected private armed groups pa na patuloy pang pinaghahanap. May 5 border control na rin na binabantayan ngayon ang PNP at AFP dyan sa bahagi ng Basay, Mabinay, Vallehermoso, Canlaon at Gihulngan. Mapipigilan din ang checkpoint ang pagpasok ng mga illegal firearms at kay nahinalang tao. Ayon sa Norpo, mahigit 1,000 loose firearms ang na-surrender at na-recover o ganun din ang nakumpiska, pero mayroon pang 4,000 loose firearms ang hindi pa sinuko mula noong nakaraang taon hanggang ngayon. Samantala, panghuling araw na ngayon ng simultaneous joint COMELEC checkpoint operation dito sa probinsya. Ito ay dagdag na checkpoint sa kasalukuyang 36 checkpoints na nakakalat sa probinsya ng Negros Oriental. Ayon sa Philippine National Police ay wala pa silang nahuling iligal na baril o mga kainahinalang tao simula pa yan kahapon at hanggang kaninang umaga. Samantala, aga sa darating naman na Sabado ng umaga ay may sasagawang send-off itong COMELEC para sa karagdagang mga forces na ipapakalat pa rin yan bago ang araw ng halalan. And muna ating balita mula rito sa Negros Oriental. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagsagawa ngayon ang closed-door meeting ang Provincial Joint Security sa Abra upang busisiin ang massive withdrawal ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election o BSKE sa lalawigan. Mula sa Bangged Abra, humingi tayo ng update kay Grace Flores live. Grace, nandiyan na rin ba ang kinatuwa ng COMELEC para sa isasagawang investigasyon? Ella, kahapon ay dumalaw na dito sa Abra sina COMELEC Executive Director Teopesco Elna Jr. and Deputy Executive Director for Operations Rafael Ulanio para alamin nga ang sitwasyon dito sa Abra, partikular na nga ang pag-atras ng mga kandidato sa BSKE maging ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BIs.
Binubusisi ngayon ng Provincial Police Office, Commission on Elections at Armed Forces of the Philippines ang biglang pagdami ng mga kandidatong umatras sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Abra. Ayon sa pamunuan ng Provincial Police Office, Abra, pinaiimbisigan na nila kung ano-ano ang talagang dahilan bakit bigla na lang umatras sa kanilang kandidatura ang napakaraming kandidato. Ayon kay Attorney May Richel Belmes, ang Provincial Election Supervisor ng Abra, ay may mga death threats na natanggap umano ang ibang kandidato kaya sila nag-back out na lang. Noong Lunes, inaprubahan ng konseho ang hiling ng lalawigan ng Abra na isailalim sa orange at yellow category ang 48 pang mga barangay sa mga bayan ng Bukay, Pidigan, Bangged, Pilar, Malibkong, Tayom, Dolores, Lagangilang, Piñarobia at Likuan Baay. Sa kabuuan, ayon sa Procor, 60 barangay sa Abra ang itinuturing na areas of concern habang isang barangay naman sa bayan ng Lubwagan, Kalinga. Kaugnay nito ay mayroon na ring natanggap na ulat ang Abra PPO ng isang kandidatong binaril sa bayan ng Bukay, Abra. Sinabi pa ng PNP, pati mga guro ay umatras na rin bilang electoral board members kung kaya't mas lalo pang nakabantay ang mga otoridad sa probinsya. Ella, sa ngayon ay problema kung sino ang mauupong electoral board sa ilang presinto sa lalawigan matapos ngang umatras ang higit 100 at 2 guro sa probinsya na magsisilbi sana sa BSKE. Kanina, Ella, katatapos lang na presscon, ang naisip nila na solusyon ay bukas magsisimula ng mag-training ang dagdag na 50 police personnel na manggagaling sa regional headquarters ng Procor para mag-training para sa Special Electoral Board na magsisilbi sa araw ng eleksyon sakali na dadami o madadagdagan yung bilang ng mga guro na aatras para sa eleksyon sa araw ng Lunes. Yan muna ang balita mula dito sa Bangged, Abra. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Matapos itaas kahapon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa Alert Level 1 status ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon, tinukoy na ng ilang mga lokal na pamahalaan ang mga gagamiting evacuation center sakaling lumala pa ang pag-aalburuto ng bulkan. Para sa detalye, humingi tayo ng update kay Brian Baldarahe live. Brian, ano-ano yung mga bayan ang posibleng maapektuhan sakaling tumaas pa yung aktibidad ng Bulkang Bulusan at ano na ngayon yung ginagawa nilang paghahanda? Ilan sa mga bayan na posibleng ang agad na maapektuhan sakaling tumaas pa o lumala pa itong aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Bulusan ay itong mga bayan ng Huban at Irosin. Ito kasi yung mga nasa southwest sector ng Bulkang Bulusan kung saan posibleng makaranas ng mga ashfall event sakaling magkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Bulusan. Dahil dito, ngayong araw ay magkakaroon ng cluster meeting ang mga Disaster Coordinating Council sa naturang mga bayan upang tukuyin at ihanda na ang mga evacuation center na pagdadalhan ng mga residenteng agad na maapektuhan sakaling lumala pa ang sitwasyon sa paligid ng Bulkang Bulusan. Kahapon nag-ikot na din ang ilang mga kawani ng DRRMO ng mga bayan ng Bulusan, Huban at Irosin upang tignan ang sitwasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ayon naman sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, nakahanda ang mga assets nito upang umalalay sa mga lokal na gobyerno sakaling kailanganin na sa pagpapalikas ng mga tao. Mahigpit din itong binabantayan ang pagbabawal sa pagpasok ng 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Kanina sa pinakahuling ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, nakapagtala ng 15 volcanic earthquake ang bulkan sa loob ng 24 na oras. Umabot na din ng 241 na tonelada na sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Bulusan simula noong October 19. Naglabas din ng katamtamang pagsingaw ang Bulusan na napadpad sa kanlurang hilagang bahagi nito habang patuloy pa rin kinakitaan ng pamamaga ang dalisdis ng Bulkang Bulusan. Yan muna ang update mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldarahe.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 35 na nagsasabi, "Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.